Naghirapan niya. Nag-aral siya sa London at nagtapos siya doon ng dalawang kurso. Dito, pagdating sa Pilipinas, nag-training siya sa House of the Representative. So makita natin yung yung effort, no? Grabe ang effort na inexert ni Congressman Sandro Marcos bago niya marating itong kanyang estado ngayon. Kaya kung ano man yung estado ngayon ni Congressman Sandro Marcos, ito ay kanyang pinagpaguran at pinaghirapan. Hindi katulad sa mga Duterte na instant. Walang degree, o congressman ka na. Walang degree, okay, mayor ka na. Duterte ka anak ka ng Duterte So ganun po, no? Pribilehiyo. Hindi dahil sa sila ay marunong, hindi dahil sa sila ay matalino, hindi dahil sa sila ay magaling, kundi dahil sa kanilang pangalan. Yun lang po, pangalan. Pangalan lang ng kanilang tatay. Wala po silang talino, mga bobo nga po sila. Kung titingnan natin, bobo po sila, mga bobo, no? Mga bugok, kaya sila ganun mag-isip, no? Mga bugok sila. Wala po silang talino. Kanino naman sila magmamana? Si Duterte nga umamin, 75 lang, puro palakol. 7 years in high school. Umamin si Duterte, 7 years in high school siya. Hindi pa talaga siyang tumanda, hindi pa siya ipapasa. Ipinasa lang siya dahil sa awa ng kanyang mga teachers. Diba? Yun po ang dahilan. Pero, kita niyo naman Sandro Marcos, nag-aral sa London. Nagtapos ng 2 kurso. Pagdating dito sa Pilipinas, hindi naging kampante. Nag-training, hard training sa kanyang uncle sa Kongreso. Saka siya tumakbo sa pagkakongresista. At siya ay nanalo. Diba? Yun po mga kaibigan, ganyan. Hindi pribilehiyo, hindi apelyido, kundi sariling pagsisikap. Self-made, kumbaga. Self-made. Unlike kay Sara, naging mayor kasi tatay niya. Yung anak nga yung anak nga ngayon ni Pulong naging kongresista. Kasi Duterte, apelyido. Pero pag tinignan mo, anong natapos? Walang natapos. Ba? Katulad ni Baste. Hindi naman nakagraduate ng college si Baste, pero naging mayor. Kasi Duterte. Diba? Pribilehiyo. Hindi pinaghirapan, kundi talagang pribilehiyo. Diba? Pangit yung ganun, mga kaibigan, no? Mas maganda mas maganda kung magkakaroon ka ng posisyon, mas maganda yung pinaghirapan, hindi yung dahil lang sa pribilehiyo mo. Diba? Yan. So, tingnan pa natin to. Okay. So, mga kaibigan, no, si Speaker Martin Romualdez din, mga kaibigan, ay nakapag-deliver ng almost 100% of priority legislative agenda in 19th Congress. Yan. Much more. How much more ngayon, mga kaibigan, no? Sandro Marcos na ang majority leader na mas mapapabilis na ang strategy sa pagpapasa ng mga prioridad na bills na gustong ipasa, no, ng Malacanang. So tingnan po nga natin itong ano. So yan doon. Yan. Sabi po ni Congressman, sabi po ni Speaker Martin Romualdez, no? Nung anong June pa pala ito, no? June.
June 2025. June 1, 2025. No? So, yan. So, napakarami na po ng kanilang naipasa, no, na mga majority na LEDAC agenda, no? So, na-approve po ang 27 na LEDAC, no? A LEDAC agenda out of 28 measures. 27 po ang na-approve. Yan. So, kita po natin dito, mga kaibigan, na mabilis po, no? Yung mga na-approve. Since the opening of the 19th Congress, the House of Representatives has approved 61 LEDAC bills out of 64 measures. So, biro mo mga kaibigan na 61 ang kanilang naipasa doon sa 64, no? So, ilan lang ang naiwan. So, 3 lang. O, ganito po ka-effective, no, ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ganito po ka-epektibo, no? So, kitang-kita po natin mga kaibigan, no, na ang House of the Representatives ay ito po talaga ang kumbaga pinag-iinitan ng nitong mga namumulitika, no? Dahil nakikita nila na under the leadership of Speaker Martin Romualdez ay napapaangat po, no, ng ating Pangulo ang ating ekonomiya at napapasa ang lahat ng mga bills na kailangan, no? So, kitang-kita po natin na ngayon po na 3 taon na lang ang Pangulo natin ay mas magiging maganda po dahil nandyan na, no? Makakatuwang na rin si Congressman Sandro Marcos as majority leader. So, eto po mga kaibigan, mahihirapan na po lalo sila, no, na mapatalsik, mga kaibigan, no, si PBBM. Lalo silang mahihirapan na patalsikin si PBBM. Lalong-lalo na, mga kaibigan, na nandyan na po, majority leader na ng Kongreso, si Sandro Marcos. O, di ba? So, kaya lalo pong iiyak itong mga nasa Duterte Block. At ito nga ang pinagtataka ko mga kaibigan, di ba? Ilang taon po nilang siniraan ang Kongreso. Ilang taon po nilang siniraan si Speaker Martin, na kesyo buhaya daw, na kesyo ganito daw ginawa, kesyo ganyan-ganyan. Ang dami po nilang paninira, no, sa kay Speaker Martin Romualdez. Nangunguna po sa paninira, no, si dating Pangulong Duterte, tapos si Sara Duterte, tinawag siya na tambaloslos, tapos yun, sinundan na ng kanyang mga vloggers, ng mga DDS, kinuyog nila si Speaker Martin, tinawag na tambaloslos, tuwing merong mga pinupost sa Congress, pinagtatawanan nila, kinukuyog nila ng mga troll farm, ng mga DDS. Mga kaibigan, ilang taon nila ginawa yan kay Speaker Martin? 3 taon nilang ginawa yan. Demolition job laban kay Speaker Martin. Anong nangyari? Nagtagumpay ba sila? Hindi. Hindi sila nagtagumpay. My God, akala ko ba sinasabi pa nitong mga DDS ay wala na, hindi na yan magiging Speaker of the House kasi ayaw na sa kanya ng mga kongresista. Kasi ganito, ganyan. Sinusuka na siya ng mga kongresista. Hindi na yan magiging speaker. O ano nangyari ngayon? Di napahiya kayo. Napahiya kayo, di ba? Malaki ang inyong pagkakapahiya. Dahil majority pa rin ng mga kongresista ay si Speaker Martin Romualdez ang inihalal. In fact, wala man lang nag-nominate ng iba. Wala man lang nag-nominate ng ibang kongresista. Talagang si Speaker Martin lang ang na-nominate nila. Nag-iisa lang My God. Ganun po kalakas, no? Ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Biruin mo, 3 taon nilang siniraan. 3 taon nilang tinawag na tambaloslos. Pero anong nangyari? Hindi po sila nagtagumpay. Hanggang ngayon, speaker pa rin, pangalawang termino, speaker pa rin si Speaker Martin Romualdez. Diba?
So, ano, napahiya kayo, no? Ano, oh, pahiyang-pahiya kayo, ano? Anong feeling ng napapahiya? Oh, sige nga, anong feeling nyo ngayon na napahiya kayo? Oh, speaker pa rin si Speaker Martin Romualdez, di ba? Oh, pahiya kayo. Oh, di ba? Iyak na lang kayo kasi ginawa nyo ng lahat, dinemolish nyo yung tao, ginawa nyo lahat ng demolition job, pero ayan, speaker pa rin siya. Isa lang ibig sabihin yan, siya ay epektibo. At isa lang ibig sabihin yan, lahat ng mga binibintang nyo sa kanya ay hindi totoo. Dahil kung totoo na siya ay buhaya, kung totoo na siya ay ganito, ganyan-ganyan, mga pinagbibintang ni Sarah, malamang hindi na siya magiging speaker, papalitan na siya dahil masisira na ang tiwala sa kanya ng mga kongresista. Pero hindi nasira ang tiwala sa kanya ng mga kongresista kasi nakita ng mga kongresista, wala namang basihan. O, ano kayo ngayon? Napahiya kayo, no? O, saglit. Pikat. O, saglit. Pikat. Isa pa. Pikat. O, di ba? O, pahiya kayo. Pahiyang-pahiya kayo. O, isa pa. Pikat. Oh. Pikat. Bleh. Oh, diba? Ay, nako. Bitter na naman. Bitter na naman sila. Joseph, DDS, inggit lang naramdaman. Correct. Inggit lang ang nararamdaman nila, no? Inggit lang talaga ang kanilang nararamdaman, no? Inggit talaga ang kanilang naramdaman. Puro inggit, no? Yan. Kita nyo ha? 3 years. 3 years nila na siniraan. Pero ayan, no? Siya pa rin talaga ang Speaker of the House. Diba? Yan mga kaibigan, no? Siya pa rin ang Speaker. Kamote TV, Madam, wish ko lang, pag nagpasa sila ng budget, huwag po nilang i-zero ang Mindanao. Wala naman po nagsi-zero sa Mindanao. Ano nga po katulad na lang ng Davao, pinakamalaki ang budget, no? Alam mo ba na ang Mindanao, kundi siya yung binigyan ng nakakuha ng pinakamalaking budget, no? Nakalimutan ko lang kung para saan yung budget na yun, na pinakamalaki, no? I-recall ko lang mamaya, no, yung aking mga notes, at saka yung mga videos, at saka yung mga data, no? I-recall ko mamaya. Yung Mindanao, nakakuha ng napakalaking budget, no? So, ang magiging lang dito, kumbaga, dito lang tayo magkakatalo sa kung ang mga government officials sa Mindanao ay gagastusin nila talaga para sa taong bayan, di ba? Diyan lang tayo magkakatalo. Or baka naman, lagay sa bulsa, pagkatapos ng taong bayan, wala, di ba? So, diyan magkakatalo, no? So, minsan kasi, depende rin naman talaga sa mga government officials, no? Ng isang lugar. Halimbawa, ang mayor nyo, kapag mayor nyo corrupt, walang mangyari, di ba? Or kapag governor nyo ay corrupt or whatsoever, walang mangyari sa mga proyekto, di ba? So, ganun po yun, no? So, ang maganda po ngayon, no, sa Marcos administration, kasi yung mga tulong, yung mga ayuda para sa taong bayan, ay hindi na po yan mahahawakan ng mga opisyalis ng gobyerno. Ito po ay, lahat po yan nasa DSWD, nasa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagtulong. Nandun po lahat yan, pati mga akap, mga tupad,
Hindi na po yan mahahawakan ng mga government officials. Yan po ang maganda ngayon sa Marcos administration. Halimbawa, ang isang ito i-cite ko sa inyo example Halimbawa, ang isang kongresista, meron siyang gustong tulungan. Halimbawa, ang mga sa AKAP, sa TUPAD, o kung anumang proyekto ng programa ng gobyerno para sa mahirap. Hindi po niya mahawakan yung pera. Ang gagawin po niya, i-refer po niya yung pangalan ng tao or ng mga grupo ng tao na gusto niyang tulungan, i-refer niya ngayon sa DSWD. Sabi niya, itong mga taong to ang nangangailangan ng ayuda, bawa, AKAP. Yan. So yung DSWD, i-assess nila ngayon kung yung binigay na pangalan ng mga kongresista, i-assess nila kung talagang sila ay may hirap, kung kailangan talaga nila ng tulong. Tapos saka po nila yon tutulungan. Ganon po yun. So ito po, maganda po ang programa ngayon ng ating Pangulo dahil hindi po makakapangurakot ang mga government officials dahil lahat po ng tulong para sa taong bayan nandiyan yan sa DSWD. Diyan kukunin, no? Kaya wala pong makakahawak ng pondo. Diyan po lahat yan sa DSWD. Yun po yun. Ganon po ang paraan ngayon ng Marcos administration ng pagtulong. Hindi po makakapangurakot yung ibang mga opisyales na gustong mangurakot. Yun po yun, no? Joseph, inggit ang mga buzzer mo, ma'am. Ay, o nga po. Ganyan naman po talaga sila. Mga inggit po talaga yan. Matagal na po yan silang inggit, no? Yan. So, ito mga kaibigan, bago tayo pumunta sa pangalawang topic natin, wrap up muna natin, yung ating unang topic. So yan nga mga kaibigan, dahil po si Congressman Sandro Marcos na ang majority leader ng Kongreso, mas mararamdaman lalo ng taong bayan ang pag-unlad ng ating bansa. Economically, mga kaibigan, at sa lahat po ng aspeto. Kung tatanungin mo ang isang common tao, okay ba yung SONA ng ating Pangulo? Totoo ba na umunlad ang ating ekonomiya? Nagsasabi ng common tao? Oo, yes. Kasi nararamdaman. Nakita mo nga, may 20 bigas na. Makakabili ka na ng bigas na 25, may 30, may 35. Lalong-lalo na yung 20 bigas. Na sa panahon ni Duterte, ang bigas ay umabot ng 75 pataas. Diba? Samantala ngayon, meron ng mga murang bigas. At ang inflation natin, 1.4. At natanggal tayo sa gray list. Mataas na ang kumpiyansa ng mga ibang bansa sa Pilipinas. At maganda ang foreign policy natin. Friends to all, enemy to no one. At walang ibibigay na kahit katiting ng ating mga isla, ng ating karagatan, hindi ibibigay sa mga nananakop. At grabe ang buhos ng mga investors sa Pilipinas. So kung tatanungin mo ang isang common na tao, kung gumanda ang ekonomiya, sasabihin, oo. Kasi nararamdaman ng common tao, may 20 pesos na bigas. Diba? Kaya nga inggit na inggit si Sara Diba? Si Sara, alam niyo ba mga kaibigan, siniraan ni Sara ang Pilipinas sa ibang bansa. Siniraan niya, nasa Korea siya, South Korea, siniraan niya ang Pilipinas sa ibang bansa. Nakapunta daw siya sa dahig nga daw, sa Australia, sa Qatar, ano pa yung sinabi niya? Madami siyang sinabi na napuntahan niya. Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Sabi niya, wala daw sa katiting na kalingkingan ang Pilipinas.
sa mga bansang yun. Ganon niya pinipintasan, ganon niya sinisiraan ang Pilipinas. Nasa Korea siya, nasa ibang bansa, siniraan niya ang Pilipinas na wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. Hindi siya proud sa Pilipinas, mga kaibigan, hindi siya proud. Grabe mga kaibigan, no? Hindi siya proud sa Pilipinas. Grabe. Ganyan po si Sara Duterte. Hindi siya proud sa Pilipinas. Diba? Kaya nga mga kaibigan, sana, punta na lang sana siya sa China at doon na lang sana siya tumakbo na presidente, kalabanin niya si Xi Jinping. Total naman, Chinese naman talaga siya, diba? At saka, mahal naman niya ang China eh. Hindi niya mahal ang Pilipinas. Diba? Nung tinanong siya kung pro-Philippines o pro-China, sabi niya, I'm not pro any country at all. Hindi po siya pro-Philippines. Siya po, ikinahihiya po niya ang Pilipinas. Doon sa kanyang statement, di ba? Ikinahihiya niya ang Pilipinas. Pakita ko sa inyo yung statement niya. Pakita ko sa inyo. Na wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas, no? Sa ibang bansa. Grabe mga kaibigan, siniraan niya ang Pilipinas sa Korea pa ha. Kapal mukha, no? Makapal talaga ang mukha ni Sara. Super kapal ang mukha ni Sara. Nakita niya na maraming siyang bansang napuntahan. Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas sa mga bansang ito. Nag-world tour siya para nang siraan ang ating bansa at ang Pangulo. Pumunta ako, di ba? Kasama ko sa Filipino community sa Alahig. Pumunta yung mga taga Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala kang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil wala nagmamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Inismaya ka talaga. Yan. So yan na, nagmalaki siya, nag-world tour. Wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. Wala daw kasing nagsasabi na ibangon ang bayan. Hello. Ikaw instead na ibangon mo ang bayan, binabagsak mo. Sinisiraan mo ang Pilipinas, inaangat mo ang ibang bansa, sinisiraan mo ang Pilipinas. Anay ka. Ikaw ang anay. Pambansang anay ka. No? Yan po mga kaibigan. Si Sara Duterte ay isang pambansang anay. Diba? Sinisiraan niya ang Pilipinas at inaangat niya ang ibang bansa. Grabe mga kaibigan, no? Kaya nga sabi ni General Torre, no? Ito sabi ni General Torre. Sabi ni General Torre, nagtataka ako bakit yung mga supporter niya sumusuporta pa rin sa kanila. Nakikita, alam ba nila na niloloko na sila? Katulad yan. Sabi ni Sara, nakapunta siya sa iba-ibang bansa. Ibinanggit niya kung ano ng mga bansa yun. Ha? Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Anong sabi ng supporter nung narinig sa video? Anong sabi ng supporter? Bisaya? Kaulaw. Kaulaw. Anong ibig sabihin ng kaulaw? Nakakahiya. Nakakahiya daw ang Pilipinas. Kita mo, imbes na magalit ang supporter niya dahil sinisiraan niya ang Pilipinas habang sa ibang bansa, imbes na madismaya sila kay Sara Duterte dahil sinisiraan niya ang Pilipinas sa ibang bansa, ang sinabi pa ng supporter niya, kaulaw. Nakakahiya daw ang Pilipinas. Ang tanong natin, 6 na taon ang tatay mo Pero, ibinangon ba niya ang Pilipinas? Hindi. 6 na taon ang tatay mo naging presidente ng Pilipinas. Ibinaon niya ang Pilipinas sa utang.
Tapos ngayon sasabihin mo na ganito yung Pilipinas. Ang tatay mo, 6 na taon naging presidente, ibinaon niya sa utang ang Pilipinas. Sa panahon din ng tatay mo, na ilagay ang Pilipinas sa gray list na kinatatakutan itong bansa natin, ikinahihiya ang bansa natin ng iba-ibang mga bansa. Dahil sinasabi na marami dito mga masasamang tao, maraming kriminalidad dito, maraming mga tsugihan doon, tsugihan dito, na ilagay tayo sa gray list. Maraming mga nagka-cash smuggling, maraming mga pera na mga dirty money dahil sa paggaganap ng pogo na nilegalize ni Duterte. Grabe mga kaibigan, nasa kadiliman tayo. Ang panahon ni Duterte ay panahon ng kadiliman. Patay dito, patay doon, patay dyan, walang hustisya. Napakamahal ang bilihin doon, ang mahal ang bilihin dito, ang mahal ang bigas. Gawing legal ang rice smuggling. Take note, ginawang legal ang rice smuggling. Mga kaibigan, yan ang sinabi ni Manny Peñol. Sabi ni Manny Peñol, gawin na nating legal ang rice smuggling. Dahil kapag ginawa daw legal yan, hindi na daw yan smuggling. Tak. Diba? So, grabe mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, talagang literally, nasa kadiliman tayo. Ibinaon niya tayo sa utang. Pag alis niya mga kaibigan, iniwanan niya si PBBM ng 13 trillion na utang. Kaya kung i-recall natin ang lahat ng mga sinasabi ni Sara Duterte, i-recall natin ang nakaraan ng tatay niya ng 6 na taon, makikita natin, nagbubumerang sa mukha ni Sara Duterte 1 million times ang lahat ng sinabi niya, nagbubumerang sa mukha niya dahil para siyang sinampal ng katotohanan na sa panahon ng tatay niya, nasa kadiliman tayo at lubog na lubog ang Pilipinas sa lahat ng aspeto. Lubog na lubog tayo. Maging sa pambubudol niya doon sa infrastructure, sa build na hindi naman pala totoo. 119 ang pinangako, 14 lang ang tinapos. Yan mga kaibigan, no? Kaya, alam niyo sa totoo lang wala nang naniniwala sa mga Duterte. Wala na sa kanilang naniniwala mga kaibigan. Dahil wala silang isang salita, mga sinungaling, at talaga namang paiba-iba ang sinasabi. Diba? Sandali, tingnan ko kung nandito yung yung video Yung sabi ng isang political analyst, no? Na pare-pareho daw yung mga Duterte, no? Hindi ko makita, no? Ang sabi ng isang political analyst na in-interview, sinight kasi niya dito si Basti Duterte daw, naghamon, hindi pumunta, naduwag. Yung tatay daw, si Duterte, ganun din daw, no? Nung naghamon, tapos nung kumasa si Carbonell, hindi pumunta, naghamon si Carpio. Nung kumasa si Justice Carpio, hindi rin, ayaw din niya. No? So, ibig sabihin, naghahamon, naduduwag. Tapos si Sara daw, sabi, bloodbath. I want a bloodbath. Yun pala ang ginagawa, pumupunta sa Korte Suprema para ipadismiss yung kanyang impeachment. So sabi ng itong political analyst na to, pare-pareho yan sila. Madadaldal, mga matatapang sa bunganga, pero walang tapang pagdating sa gawa. So, tingnan natin, tama yung sinabi niya. Tama yung sinabi niya, mga kaibigan. Ilang beses na natin na nakita, no, ang dating Pangulong Duterte. Puro kayabangan. Pero kapag siya na ang hinamon, pag kumakasa sa kanya, duwag. Sabihin niyo sa akin, hindi totoo ang sinasabi ko. Tell me that I'm lying. Sabihin niyo sa akin na hindi totoo ang sinasabi ko. Di ba? Totoo. Hinamon siya ni Carbonell. Hinamon niya si Carbonell. Pagkatapos ng kumasa, hindi siya pumunta. Hinamon niya si Justice Carpio, debate. Nung kumasa, ayaw niya. Si Basti naman, naghamon ng suntukan. Nung kumasa si General Torre, nagtago.
Si Sara Duterte, naghamon na, I want a bloodbath. Yun pala, pumupunta 2 beses sa Korte Suprema para ipa-dismiss ang impeachment. Pare-pareho nga sila. Duwag. Diba? Ay, lahat naman ng sinabi ko, totoo eh. Oh, may kasinungalingan ba dyan? Di ba totoo naman sinabi ni Sara Duterte, I want a bloodbath? Sabi pa niya, gusto ko talaga itong impeachment kasi ito lang yung panahon, ito lang yung tamang platform para makasagot ako sa lahat ng binibintang sa kanila. Mali ba yung sinabi ko? Di ba totoo? Totoo yun na sinabi niya. 3 beses na meron siyang sinabi na nakahanda na daw siya, naka-ready na daw, nag-hire pa ng 16 na lawyer. Ha? Tapos pumupunta pala sa Korte Suprema.